Amen. Sa nga po ulit malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Can you please turn to your left and right? Sabihin mo nga sa kaliwat kanan mo, maganda ang gagawin ng Panginoon sa araw na ito. Thank you, Lord. Amen? Thank you, Lord. Let's bow our heads lang shortly. Manalangin po tayo sa ating Diyos. Aming Diyos na banal, na makapangyarihan, we offer to you today, God, your word, Panginoon. Dalangin namin, tumimo ito sa aming mga puso ng malalim, O Diyos. We pray, Lord, for your mighty intervention, Panginoon, among us, and we call upon your Holy Spirit, Lord God, to be with us, Panginoon, to be in our midst, Lord, this morning. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon. In Jesus' mighty name, let's say amen and amen. Amen. Alright, and so today po, we are on our series entitled Selfless. Basahin nyo nga po, Selfless. Ayan ang ating series natin today. So alam po natin mga kapatid na habang tumatagal po ang panahon, mapapansin po natin, ang mundo po natin ay puno ng sarili nila. Kaya ang mundo natin ay puno ng ating mga sarili. Self, yan, sinasabi nila. So ang mundo natin ay puno ng sarili, ang mundo ng sarili, ng mga bagay na patungkol sa gusto ko, ng mga bagay na patungkol sa pakiramdam ko, ito ang kailangan ko, at ako ang tama. Yan ang mundo na kinagagalawan po natin. Pero sa gitna po ng ingay, sa gitna po ng pag-aagawan, ako, ikaw, ganyan. Sa gitna po ng pagiging makasarili po ng mundo natin, dumadagundong po ang salita ng ating Diyos. Okay? And so, basahin nga po natin sa Philippians chapter 4, verse 3 to 4. Dito lang po tayo ikot ngayong umaga. Let's see the Word of God. Sabi po doon, okay, huwag kayong gumawa. Nandyan na? Wait lang. Sige, andyan ka? Ayan, very good. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Sa Tagalog po, para mas malinaw, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa makasariling hangarin. Bagkus sa pagpapakumbaba ay ituring ninyong higit na mahalaga ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Now, itong pong verse na to ang iikutan po natin ngayong umaga. This is the heart of God. Ito po ang puso ng ating Diyos. Kasi ang puso po ng ating Diyos, selfless. So when we say the heart of God is selfless. Selfless love. Okay? Pag-ibig na inuuna ang iba. Yun po ang pag-ibig po ng ating Diyos. At ngayong umaga po, okay, hayaan po natin na ang banal na Espiritu Santo po ang kumausap sa atin, okay, ang magpalambot po ng ating mga puso. Okay, bagamat masakit po siguring maririnig po nating ngayong umaga, pero nawa punuin po tayo ng pag-asa ng ating Diyos. Okay? Now, himayin po natin ito this morning. Are you ready? Okay, now, first praise, labas nga po natin. Una pong ipupunto ng ating pag-aaralan ngayon is this. Selfless love. Okay? Andyan ka ba? Wait lang. Point number 1. Labas mga anak yung point number 1. Wala. Wala dyan. Wait na po palakpak nga po ulit sa ating Diyos. Ayun. Grabe talaga to. Sige. Ito. Ayan. Sige. Go. Okay, again. Tama. Bago ko po idiretso dito, balik mo nga doon sa verse. Tingnan natin yung verse ulit. Yan. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. Again,
Sabi ko kanina, this is the heart of God. Okay? Sa panahon po natin ngayon, ang mundo natin umiikot sa tatlong word, ako, akin, ako muna. Pero ang Diyos po natin, sa ating Diyos, iba. Kay Jesus Christ, iba. At ang tunay po na Kristiyano, iba. Amen? Example po nito yung kwento po ng huling 100 pesos. Meron pong isang tatay. Yung isang tatay na to ay nagpe-pedicab. Alam niyo po yung pedicab, isang pedicab driver. So araw-araw namamasada, ang tawag po nila pamamasada. Pag uwi niya, binilang po niya yung kita niya. Ang kita po niya 100 pesos. Magkano po? 100. Buong araw napagod, tapos 100 lang ang kita nung isang pedicab driver. Habang naglalakad po si pedicab driver, may nakita siyang isang matandang babae. Nakaupo po sa gilid, nanginginig at gutom na gutom. Sabi nung lola, anak, pengi naman ako ng pandesal, kahit pandesal lang, tinapay kahit ano, makakain. At doon, lumalaban yung puso ng mama, kasi hawak niya yung 100 pesos, huling pera niya, pang-ulam sana ng pamilya nila, pangbaon sana ng anak niya, pangkape. Pero nung narinig niya, meron pong maliit na bulong sa puso, nang sinasabi ng Panginoon, nak, ibigay mo na yung 100 pesos mo. Ako ang bahala sa'yo. Amen? So bagamat yung mama na pedicab driver, paano to? Wala na ako. Pero sa pananampalataya po niya, inabot niya yung 100 pesos. May natira ba sa mama? Wala. Walang natira. In short, yung pedicab driver na huling 100 pesos, walang natira, umuwing gutom, umuwing walang pera, umuwi, walang pangbaon ang mga anak niya kinabukasan. Pero kinabukasan po, may kumatok. Kumatok po ang barangay captain. Sabi nung barangay captain, Mang Rodel, napili po kayo sa livelihood grant. Meron po kayong grocery packs, may bigas, may ayuda. May pang 2 buwan na po kayong ayuda o pagkain sa inyong pamilya. Sabi nung mama, nahaluhod siya, hindi siya nakapagsalita. Sabi niya, Lord, paano mo naman nalaman na kahapon, wala na talaga kami? Amen? Burin mo, ang huling 100 pesos, hindi po nalimutan ng ating Diyos. Yung huling 100 pesos, hindi po bulag ang Panginoon sa kabutihan niya at hindi po tahimik ang Panginoon sa kanyang sakripisyo. Pakita mo nga itong empty plate ulit. Sino po ganito sa inyo? Okay? Lola, mahirap, kunwari, may apo. Sino dito may mga apo ng mga lola? Sabi nung apo, bakit lagi busog ka? Hindi naman kita nakikitang kumakain. So in short, tuwing kumakain sila, sige anak, kumain ka na, busog ako. Sino ganun yung lola nyo o yung mga nanay nyo? Busog ako, sige, kumain ka na. Sabi nung apo, ba't lagi kang busog? Wala ka namang kinakain, hindi kita nakita kumakain. Alam niyo, ngumiti lang yung lola, pero tumulo ang luha. Nak, busog ako, basta makita lang kitang kumakain. Amen? Ganon ba? Amen? Ganon ba yung mga lola natin? Pero sa totoo, hindi siya kumakain. Yung pagkain, binibigay pa niya sa kanyang apo. You see, when we talked about selfless love, selfless heart, hindi mo kailangan ng spotlight dyan. At hindi mo kailangan ng papuri. Hindi kailangan ng reward. Kasi ang tunay po na nagmamahal, ang puso po ng tunay na nagmamahal, ang puso po niyan selfless. Kaya babalik tayo ulit doon sa verse kanina Philippians 2:3-4. Ano sabi doon? Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Okay? Reality check po tayo ngayong umaga, mga kapatid. Tama po ako? Mas madali po ba magbigay kapag sobra? Totoo. Mas madali pong magbigay pag sobra-sobra ka Pero mas nagiging totoo pala ang puso natin kapag nagbibigay po tayo kahit walang natitira sa atin. Naranasan na ba natin yung nagbigay tayo kahit nasasaktan tayo?
Nagbibigay tayo kahit naluluha po tayo at kahit wala pong nakakakita. Yun po ang sinasabi nating selflessness. You give without spotlight. You help without expecting. You love without condition. And so this morning, simple lang ang gagawin natin. Himayin natin siya. Okay? Now, tingnan po natin yung unang praise. Ano pong sabi dun sa unang praise? Point number 1. Point number 1, selfishness destroys. That's number 1. Kasi bakit? Tingnan niyo po dun sa unang praise. Labas natin yung unang praise. Basahin nga po natin sabay-sabay. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Amen? Hindi po sinabi ni Pablo, sabi dyan, again, linawin ko, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Hindi po sinabi ni Pablo, i-manage nyo yung selfishness nyo ha, hindi. Hindi rin po sinabi ni Pablo dyan, bawasan mo ha, yung pagiging selfish mo. Ang sinabi po niya dyan, hindi niya sinabing, i-control mo ha, yung pagiging selfish mo. Okay? Ang sabi niya po, okay, napakatindi, huwag kang gagawa, do nothing. Huwag kang gagawa ng kahit ano na may bahid ng pagka-makasarili. Ang sabi ni Pablo, hindi konti eh. And ang sabi ni Pablo, hindi minimal, hindi manageable. But ang sabi ni Pablo, zero. Ang sabi ni Pablo, nothing, zero. Why? Kasi alam ni Paul, because Paul knew something very deep and very painful po. Alam ni Pablo, sa salita po ng Panginoon, selfishness destroys. Sabihin niyo, destroy. Amen? Di ba mga kapatid? Di ba church, pag tayo po ay selfish, pag may selfishness, kahit gaano kaganda ng relasyon na sisira. Tama? Kahit gaano po kalalim ang samahan na puputol pag may selfishness. Kahit gaano po ka-hard work ang isang tao, nawawasak ang pamilya. Bakit? Kasi ang selfishness po is a silent killer. Hindi po yan maingay, hindi yan dramatic. Pero ang ginagawa po ng selfishness sa buhay po natin, unti-unting pumapatay po yan ng pagmamahalan, ng tiwala, ng respeto, at ng unity po. Amen? Example, okay? I know you can relate with this. Broken families. Sino po sa atin dito, broken po yung families nila. Ako, I myself po, broken po ang family ko. Pero nirestore po kami ng Panginoon eh, hanggang sa namatay ang daddy ko po. Amen? Now, let me say something real and something raw. Something many of us know too well. Ganito tayo. Maraming pamilya nasisira po dahil sa isang linya. Anong linya yon? Labas natin. Basahin nyo nga. Ako ang tama. Ang daming pamilya nasisira po sa simpleng linyang ito. Alam nyo yan. Marami mag-asawa naghihiwalay. Hindi po dahil sa pera muna. Hindi dahil sa third party agad. Marami naghihiwalay. Wala akong pinatatamaan na. Marami naghihiwalay dahil pareho sila ayaw magpakumbaba. Ako ang tama eh. Sabi nung isa, ako ang tama. Tama? Say amen. Bakit ako? Siya dapat eh. Diba? Hindi ako magsusorry. Siya dapat mag-sorry. Ay, hindi ako, dapat siya. Ay, hindi ko kasalanan. Siya, kasalanan niya yun. Ay, hindi ako mauuna. Diba? Alam niyo yun, yung unti-unti, yung simpleng tampuhan, yung simpleng hindi kayo nag-usap, yung simpleng hindi kayo nag-chat, yung simpleng hindi kayo nagkibuan. Tama? Yung simpleng yun, naging distance. Tama? Dahil dito, ako ang tama eh. Amen? Naging, yung distance, naging coldness, yung distance, naging anger, yung distance, naging separation. Do you agree? Ganyan po ang selfishness. Hindi agad sumasabog. Pero lumalason po yan, dahan-dahan ng relationship. Kaya marami magkakapatid eh. Hindi na nag-uusap ngayon. Tama? Hindi dahil sa malaking away.
kundi dahil sa maliliit na linyang hindi natin dapat binibitawan. Anong linya? Basahin natin. Ako ang tama. Tingnan niyo po ito, isa pang linya. Ako dapat mauna. Sino dito, merong minamana sa pamilya? Sabi mo, ako dapat mauna sa mana. Ako dapat mauna sa gamit. Ako dapat mauna sa sasakyan. Ako dapat una sa desisyon. Ako dapat una. Kasi sa pride. Diba? Kaya yung dating masayang bahay, diba? Pag ganito lagi ang lengguwahe natin, nagiging battlefield. Yung dating magkakadikit kayo, naging magkakabilang mundo na. At minsan, wala nang bumabalik dahil sobrang lalim na ng sugat. Bakit? Selfishness destroys. Kahit sa church, maraming nawawasak. Hindi na ministry, hindi dahil sa talent. Walang talent, nawawasak dahil may selfishness. Ay, akin to eh. Ay, disipulo ko yan. Ay, ako ang leader. Dapat ako ang makita. Dapat ako ang sundin. So, nawawala ang unity, nawawala ang humility, at nawawala ang Spirit of Christ. But here's the good news, church. Kung ang selfishness po destroys, selflessness does the opposite. Ang ginagawa ng selflessness, ang ginagawa niya, selflessness yan pa-edit natin yan. Selflessness restores. Sabi niyo, restores. Habang ang selfishness destroys, dito okay? Ang selfishness heals. Ang selfishness rebuilds. Ang selfishness brings people together and it opens doors for miracles. Kapag may isang tao, tingin sa akin, sa pamilya, na nagsabi, sige, ako na mauuna. Kapag meron sa pamilya na magsabi, ako na magpapakumbaba. Kapag meron sa pamilya na magsasabi, sige, ako na magpapatawad. Sige, ako na gagastos. Sige na, ako na magbibigay. Pag merong ako na, pag merong pagpapakumbaba, nagbabago po yung atmosphere. Nalulusaw yung pride. Nawawala po yung tension. Yun ang ginagawa ng selflessness. It restores. Ang selflessness, dinidisarm niya yung enemy. Ang selflessness, binibreak niya yung cycle ng pride. Tama? Ang selflessness, ini-invite niya yung presence ng Diyos. Kaya reality check ulit. Lahat tayo may selfish tendencies tayo. Kahit ako, kahit ikaw, kahit sino po sa atin. But the more we walk with Jesus, the more He breaks our selfishness. Tama? The more He transforms us like Him. Kapag ang selfishness po na-break sa tahanan, if selfishness breaks your home, selfishness will restore it. Selfishness will build wall. Pero ang selflessness, it builds bridges. Selfishness destroys relationship, pero selflessness resurrects them. Kaya sabi ni Pablo, pag binasa niyo po yung unang phrase, do nothing out of selfish ambition. Because the moment you give selfishness 1%, kukunin niya yung 100% sa'yo. That's the first phrase. Okay? Ano yung unang punto? Selfishness destroys, but selflessness restores. Pangalawang phrase, tingnan natin. Point number 2. Selflessness is humility. Bakit? Anong sabi doon sa pangalawang phrase? Sabi niya, do nothing out of selfish ambitions or vain conceit. Rather, basahin natin, 1, 2, 3, go. In humility, value others above yourselves. Yun ang sabi doon. Ibig sabihin, ang selflessness po is humility. Pagka sinabing humility sa Tagalog, pagpapakumbaba. Pagka sinabing nagpapakumbaba po tayo, we are not thinking less of ourselves, but we are thinking of ourselves less. Magkaiba po yan. Kapag narinig po natin yung humility, minsan naiisip natin, pag
humility, ibig sabihin kahinaan eh. Pero hindi po ganun yun. Ang humility po is strength under control. Amen? Yan po ay lakas. Lakas daw ng marunong magpaubaya. Kaya po sabi ni Pablo, in humility, value others above yourselves. Minsan, kasi ganito tayo. Gusto natin mauna. Gusto natin mapansin. Gusto natin minsan nasa gitna. Pero sabi po ni Kristo, gusto kong makita ang anak ko, tayo, na marunong tayong magbigay, marunong tayong magpakumbaba, at marunong po tayong magpatawad. Sa bahay minsan, tayo ganito eh. Ako na naman maghuhugas. Sinong ganun dyan? Sa bahay ganito tayo, ako na naman maglilinis. Ako na naman lagi. Ako na naman magbibigay. Ako na naman magpapaubaya. Ako na lang palagi, ako. Tama? May ganon? Pero sabi ni Lord, kung hindi ikaw, sino? At kung hindi ngayon, kailan? Tama? Kaya ang humility po is seen in hidden moments. Example, di ba sa jeep, wala na po, sorry po sa mga kalalakihan pero hindi ko po nilalahat. Sakay kayo ng bus, wala na po nagpapaupo. Do you agree? Bihira na. Patas-patas na tayo, ganun labanan. Tama? Kaya kung senior citizen ka, lagi ka nagpapakulay ng buhok, hindi ka na mapapaupo. Mukha ka ng dalaga. Isipin nila hindi ka senior. Amen? Alam niyo yun, na-experience yun na ba na yung may edad na tao, pinaupo mo. Kasi alam mo, ibinigay mo yung slot na para sa'yo, para sa kanya. Amen? Yung small decisions na yun, it speaks volume. Ibig sabihin, you valued someone's need above your own. Ako nga nagbayad din naman ako, di syempre may karapatan din naman akong umupo binavalue ko yung need ng iba. Senior citizen yan di pa upuin natin, siya muna umupo. Amen? Sa elevator, may humahabol. Syempre, binavalue mo yung need ng iba. Open. Pasok. Sabi nung elevator, puno na po. Tumutunog na. Ikaw yung chubby-chubby. Di ikaw na yung bumaba. Amen? Yung small decisions natin, it speaks volume. Ganon ang humility. Hindi ka lugi kapag ikaw yung nauna. Hindi ka lugi kapag ikaw yung nagpaubaya. Hindi ka lugi kung hindi ka kawawa. Kung ikaw yung unang nagbigay, ikaw yung nagpaubaya, ikaw yung nawalan. Why? Kasi ikaw ang nagiging katulad ni Kristo. Tama ako? Mas nagiging kamukha ka ni Kristo. Amen? Example, yung widow of Sarephat. Itong widow na to, naalala niyo yung kwento niya? Nung si Elijah po ay dumating, okay, sa isang balong sobrang hirap. Sabi sa Bible, sobrang hirap nito meron silang isang dakot. Meron mo isang dakot na harina. Gaano karami yun? Dumakot ka ng harina. Tapos konting langis, sabi. So, yung meron po sila, enough yon para sa last meal nilang mag-ina. So, yung isang karkarampot, isang dakot na harina at konting langis, last meal nila, okay, final meal. Wala nang kasunod, huli na yon. Pero sabi ni Elijah, ano sabi ni Elijah? Make me a small loaf first. So natural reaction naman, Lord. Kami nga mamamatay na, magbibigay pa kami. Amen? Pero the widow choose selflessness. Anong ginawa niya? Ang ginawa niya, ginawa niya ng tinapay si Elijah. And you know what happened? Next verse. The jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry. Amen? So the more na nagkaroon sila, you see, yung selflessness, it opens the door to miracle. Yung sacrifice natin ngayon, pwedeng maging supernatural supply tomorrow.
Amen? Kung anong gagawin natin? If in humility, we value others above ourselves. Amen? Mahirap pag may pride. Pag ang tingin natin sa sarili natin, mas mataas ako sa iyo eh. Kaya dapat yung bigay mo sa akin, iba kaysa sa iba. Mahirap pag ang tingin mo sa sarili mo, ako yung ano dito eh. Ako yung ano dito eh. Ako yung leader dito. Ako yung head of the family. Mahirap. Ako yung boss dito eh. Mahirap pag ganun. Mataas ang tingin mo sa sarili mo. Nakita ka na ng ganun, ang taas ng tingin sa sarili. Pag mataas ang tingin mo sa sarili mo, kahit anong gawin ng tao sa'yo, hindi ka magiging masaya. Amen? Lagi mong iko-kumpara. Lagi mong iko-compare yung sarili mo sa iba. Pero the moment po na in humility, we value above others. We value others above ourselves. Ang tingin natin sa sarili natin, kapantay lang ng mga to. Kasing baba lang nila. Mas magiging masaya tayo eh. Burin mo sa kataasan mo, ikaw lang mag-isa doon sa taas. Eh kung sa kababaan mo, di magkakapantay tayo, marami kang kasama. Tama? Kung sa kababaan natin, amen, in our humility, we value others above ourselves in humility. Kahit po sa simpleng janitor, pwede kang makipag-usap, pwede kang makipagkaibigan eh. Tama? Kahit sa simpleng tindera, may matututunan ka. Kahit sa simpleng bata dyan na naglalaro. Tama? Kahit na simpleng co-employees mo, at kahit nga, syempre hindi ko naman sinabing bastusin yung mga boss ninyo, yung mga higher-ups, hindi naman. Pero kung ikaw nandun ka sa taas, you value others above yourselves also. Because humility is strength under control. Tama? You say amen. It's supernatural. It is supernatural. Iba pa rin yung wala kang pride, meron kang humility. Hindi ka mataas, madali kang abutin. Tama? Kasi kung hindi ka madaling abutin, kung mataas ang tingin mo sa sarili mo, paano pa tayo lalapitan ng tao? Say amen. Say amen. Ano yung next praise? Again, sabi dun sa verse, do nothing out of selfish ambition. Rather, in humility, value others above yourselves. Next praise. Point number 3. Sabi doon, selflessness means putting others first. Bakit? Ano sabi doon sa praise? Labas natin. Basahin nyo nga, sabay-sabay. Not looking to your own interest. Sabi ni Pablo, ang selfishness destroys. Pero ang selflessness restores. Bakit? Kasi sabi ni Pablo, do nothing out of selfish ambition. Tapos sabi niya, okay, selflessness is humility. Sabi niya, in humility, you value others above yourself. At pa sabi niya, do not look to your own interest. Not looking to your own interest. Ibig sabihin, ang selflessness is you put others first. Okay? Inuuna mo ang iba. Hindi ibig sabihin, kalimutan mo yung sarili mo eh. Hindi ibig sabihin yan, isuko mo yung karapatan mo. Diba? Hindi ibig sabihin ganon, hindi ibig sabihin kawawain mo yung sarili mo eh. Pero para sa kapakanan ng iba, isinasantabi mo yung sarili mong kapakanan. Sino mga nanay? Di ba yung mga nanay, inuuna yung anak? Diba? Kahit gutom ka na, unahin mo pa yung anak mo eh. Sino yung mga tatay? Yung mga tatay, inuuna ang pamilya kahit pagod na. Diba? Yung kapatid na nagbibigay kahit wala nang matira para sa kanya. That is what we call Christ-likeness. When we look beyond its own pain. Yan sabi ni Pablo, hindi sinasabi ni Pablo wag mong alagaan ang sarili mo, hindi ganon. Ang sabi niya, wag kang tumingin sa sarili mong interes. Ibig sabihin, tingin sa akin, ibig sabihin, may mga panahon na kahit ikaw ay may sugat, may panahon pa rin ikaw ang gumagamot ng sugat ng iba. Biruin mo yun, may sugat ka na, gagamot ka pa ng sugat ng iba. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi nga ibig sabihin, huwag mong alagaan yung sarili mo, kalimutan mo yung sarili mo, hindi. May mga panahon, kapos ka. Diba? Kapos ka.
pero may puso ka pa rin magbigay sa iba. Amen? Sa amen. May mga panahon, pagod ka na. May mga panahon, ayaw mo na talaga. Darating pa din yung panahon, hindi mo titingnan yung pagod. Darating yung panahon, hindi mo titingnan yung frustration. Darating yung panahon, hindi mo titingnan yung disappointment. Iko-consider mo, hindi yung sarili mo sarili mong interest, pero i-consider mo yung interest ng iba. Nakuha niyo po ako? Yun ang ibig sabihin nun Tama? Biruin mo, ganito kami nung nagsisimula po kami sa Jesus Anointed Generation. Biruin mo, 10 hanggang 15. Pag nagtatanghalian na, syempre tanghalian na, ang youth, ang youth meron lang dati pang load tsaka pamasahe, 20. Ganyan mga laman ng pagkakain na, ako po ang talagang nananalangin sa Panginoon, biyayaan ako. Siyempre, pag kumain ako, kakain sila. Alam nga naman, dinala ko sila sa Jollibee. Tapos ako lang kumakain. Di ba anong gagawin ng youth leader? Ang gagawin ng youth leader, pakakainin lahat yan. Or else, kung hindi kakain lahat, wag na tayong kumain. Di ba ganon? Ganon yun. Tama? Hindi mo muna titingnan yung sarili. Bahala sila. Basta ako kakain ako. Hindi Kung anong meron ka, ibabahagi mo pa yan Tama? Yung minsan nga, kahit isang subo lang sa'yo, makakain lang sila. Ganon siya katindi. Tama? Na kahit wala ako, basta meron sila. Na kahit naubusan ako, okay lang, basta meron sila. Tama? May mga panahon, hindi natin titingnan yan. May mga panahon, hindi natin kwekwentahin. May mga panahon, pagod tayo, frustrated, at ang dami natin pinagdadaanan, pero hindi natin titingnan. Darating yung panahon, hindi natin siya titingnan. Dahil hindi natin i-consider yung pagod natin. Hindi natin i-consider yung frustration natin. I-consider natin yung mga bata, i-consider natin yung pamilya, i-consider natin yung mga kaluluwa, i-consider natin yung iba. Yun ang selflessness. Pero kung tayo lang, ba't ko pa i-consider yan? Ama? Anong ginawa dito po? Bible character natin, si Joseph. Do you know this person, si Joseph? Si Joseph po ay larawan ng selflessness. Bakit po? Una, he was selfless when he was betrayed. Alam niyo story nito Ipinagkanulo ng sariling kapatid. Binenta bilang alipin. Iniyakan ng tatay niyang si Jacob. Akala patay na siya. Pero hindi siya nag-harbor ng bitterness. Hindi siya nagpaalipin doon sa galit niya. Anong ginawa niya? He was selfless when he had the chance to take revenge. Turuin mo, letter B. Next slide. Nasa kamay na niya ang kapangyarihan. Sa tagal na panahon na tinapon siya sa Egypt, naging prime minister of Egypt yan. So, ibig sabihin, nasa kamay na po niya ang kapangyarihan. Isang utos lang niya. Patay yung mga kapatid niya. Patay yung mga taong nanakit sa kanya, nagbetray sa kanya. Paano sabi niya? Genesis 50:20. Do not be afraid. What you meant for evil, God meant it for good. Nung makita niya yung mga kapatid niya, iyak siya ng iyak. At habang niyayakap niya yung mga kapatid niya, amen? Pagka pinili natin ang compassion over revenge, that is what we call selflessness. Pag pinili natin yung mercy over pride, that is selflessness. Pag pinili natin yung healing over hurting, ang tawag natin selflessness. Kaya ang selflessness po, supernatural yan. Hindi siya natural. Amen? Hindi mo iisipin yung interest mo. Pero sabi ng verse, ano daw isipin natin? But also, next slide. But each of you, sa ibang salin, but also the interest of others. So, hindi niya sinabing wag mong isipin yung sarili mo. Isipin mo din yung iba. But each of you to the interest of others. But also the interest of others. Yan po ang himig ng puso ni Kristo
Yan po ang pinaka-essence ng pagiging Kristiyano po natin. Maging interesado tayo sa buhay ng iba. Amen? Hindi lang problema mo. Yung katabi mo may problema din yan. Hindi lang ikaw ang may pinagdadaanan din yung iba. Pero iyak natin paligid, may pinagdadaanan ako. Hindi lang ikaw ang may pangarap din yung katabi mo. Amen? Hindi lang ikaw ang gustong sumakses sa buhay, yung katabi mo rin gustong sumakses sa buhay. Pero ang selfless heart, look at me, ang selfless heart nagtatanong. Ang selfless heart, marunong makiramdam. Ang selfless heart, may konsiderasyon sa iba. Naku ang selfless heart nagtatanong, kamusta ka? Tanungin mo nga yung katabi mo, okay pa ba yan? Tama? Ang selfless heart nagtatanong, kailangan mo ba ng tulong? Ang selfless heart, paano kita ipapanalangin? Ang selfless heart nagtatanong, paano kita ma-encourage? Are you here? Kaya po sa loob ng church, may mga tao po tayo hindi napapansin dito Yung mga tao na nag-aayos ng upuan, yung nagbabantay ng bata, hindi natin napapansin yung nag-ooperate ng technical natin, ng audio natin. Hindi natin napapansin yung taga-welcome natin, yung nagpe-pray ng tahimik po sa likod. Yung mga taong yun walang spotlight. Tama? Yung mga leaders natin, ang layo-layo pa ng mga pinanggagalingan. Tama? Walang spotlight, pero may puso sa simbahan. Why? Kasi ang selflessness po does not need a stage. Hindi niya kailangan ng stage. Amen? Kaya sabi ni Pablo, do not think of your own interest, but also think of the interest of others. Maging interesado naman kayo sa iba. Are you here? Point number 4 last, samahan ako ng banda. Point number 4, selflessness is the very heart of Christ. That's number 4. Walang mas magandang halimbawa ng selflessness kundi si Kristo. Look at me, church. Tapos na ako. Si Jesus Christ, pinagaling po niya yung mga tao kahit hindi magpasalamat sa Kanya. He healed people who would never thank Him. Si Jesus Christ, He fed people who would abandon Him later on. Si Jesus Christ, He loved people who would deny Him, who would betray Him. Ultimately, He died for people who did not deserve Him. Yun ang ginawa niya. Kaya John 13:34, sabi ni Lord, love as I have loved you. Ibig sabihin po ni Jesus Christ, magmahal ka nang hindi nasusuklian. Magbigay ka nang hindi napapansin. Magpatawad ka nang hindi humihingi ng tawad. Kasi ganun ang ginawa ni Jesus Christ Ganun magmahal si Jesus Christ. Ganun ang ginawa niya. When you live selflessly, look at this. When you live selflessly, you become a mirror of Christ. Next slide. When you live selflessly, you become a mirror of Christ. Again, hindi po yan natural. Again, kung tayo lang, hindi natin kaya yan. But selflessness, it's not natural. It is supernatural. Pag pinili natin yung iba over ourselves, that's supernatural. We are mirroring Christ in our lives. When we forgive instead of fight, biruin mo, gusto mo na lang, suntukan na lang tayo Pero pinili mo magpatawad. Diba? Pag pinili mo magbigay, even though you're empty. Pag pinili mong tumulong, kahit ikaw, nasasaktan ka. Pinili mong mag-show up, kahit nakakapagod. Pinili mo pa rin pumunta, kahit wala kang gana. Pag ginagawa natin yon, when we live selflessly, we become mirror of Christ. We become
a living reflection of Jesus Christ. We reflect Jesus. Kasi ang greatest picture ng selflessness is this, the cross. Next slide. The greatest picture of selflessness is the cross. Si Jesus, hindi siya namatay dahil kailangan niya ng kaligtasan, no? Si Jesus, He didn't die because He needed salvation, no? He died because we needed salvation. Pero mo, hindi naman niya kailangan mag-suffer eh. Hindi niya kailangan mapagod. Hindi niya kailangan magpapako. Hindi niya kailangan mawalan ng buhay. Hindi niya kailangan hubarin ang pagka-Diyos niya. Hindi niya kailangan gawin yun. Pero ginawa niya. Ginawa niya. Bakit? Dahil mahal niya tayo. Anong ginawa ni Lord? Inuna niya, hindi ang sarili niya. Inuna niya yung kapakanan natin. Inuna niya tayo. That's why the cross is the deepest display of selflessness. Amen? Ang daming mararaming mabuting Kristiyano ngayon eh. Pero kokounti lang yung selfless. Kaya ngayong araw, tinatawag tayo ng Diyos, maging katulad tayo ni Joseph, maging katulad tayo ng widow, maging katulad tayo ni Kristo. You ask yourself this morning, let's ask ourselves this morning, sino yung kailangan kong unahin? Sino yung kailangan kong i-encourage? Sino yung kailangan kong patawarin? Sino yung kailangan kong bigyan ng tulong? Sino yung kailangang maalala ko kahit hindi na niya ako naaalala? Sino yung kailangan kong balikan kahit lumayo na siya sa akin? Kung may mga pangalan ka na pumapasok sa isip mo ngayon, yun yung gawa na banal na Espiritu Santo. Amen? Because that is what God wants, selflessness. That is the power of selfless heart. Pag naintindihan natin yun, selfishness, selflessness destroys. Pag naintindihan natin yan, selflessness is humility. Pag naintindihan natin yun, selflessness is putting other first. And selflessness is the very heart of Christ. Tatayo po tayo lahat. We will all stand up. I do believe this morning, God spoke to you. And God stirs something within your heart. And as you close your eyes, again, sabi ko kanina, I want you to imagine that one person who hurt you, that one person you need to help, and that one person God is telling you to bless. Sabihin mo, Lord, mahirap. Lord, ngayong umaga, turuan mo ko to love like you. Teach me, Lord God, to live for others. And as we sing this song, let this song minister to you today. Kaya nyo, gawin natin itong panalangin ng ating mga puso ngayon.